Kabanata 13, Mundong Ilalim. Paggising ng SSS rank na talento. Ikaw ang ninunong dragon na hinahanap mo. Ako ang ninunong dragon. At ikaw rin ay isang ninunong dragon. Ang iyong katawan ay dumadaloy ng aking dugo. Isa ka lamang masamang karakter. Sa hinaharap, magkakaroon ng maraming kaaway na mas malakas pa kaysa sa iyo. Kailangan mo pa ring lumaki ng mabilis. Habang lumalakas ka, mas maraming kapangyarihan ang maaari mong hiramin mula sa akin. Magiging lubhang kapaki-pakinabang ito sa iyo. Mas makapangyarihan pang mga kaaway. Sila ba ang tunay na pumatay sa iyo? Hindi ito isang bagay na dapat mong ikabahala. Ang oras dito ay iba sa labas. Bumalik ka na ng mabilis. Kung hindi ay hindi ka aabot. Guro, gising ka na. Bata, kumusta na ang koleksyon ng mga natirang puwersa ng tagapagtanggol? Guro, tapos na ang lahat ng iyon. Ngunit hindi kita makontak, kaya ginamit ko ang pandaman ng espiritu para hanapin ka. May nangyari ba? Malapit nang bumaba ang hukom ng parusang makalangit. Ha, hindi ba bukas pa? Isang araw at isang gabi ka nang walang malay. Makinig ka, ang pagbuhay kay Chiyu. Natatakot akong hindi ito makukumpleto sa maikling panahon. Ang nayon ng Dragon Abyss ay nahaharap sa isang sakuna. Para maiwasan ang mas maraming nasawi, dapat akong bumalik agad. Sige, bumalik sa nayon ng Dragon Abyss. Lahat, huwag mag-alala. Lahat ay umabot na sa antas 10, hindi bababa sa atin ang parusang makalangit. Bukod dito, lahat tayo ay mayroong dakilang hanay ng proteksyon. Ang paghihintay lang ay ayos na. Tingnan ninyo, darating na sila. Malaki na rin ang kanyang ipinagbago. Ha, sa wakas ay hinintay ko ang araw na ito. Mga langgam mula sa rehiyon 1, hindi ninyo pa natatapos ang pagsubok ng baguhan. Tanggapin ang parusang makalangit. Lintik, populasyon ng rehiyon 1, natanggal ang 57.5765%. Ang pagsubok ng baguhan ay hindi itinatag sa panahon ng pagtatasa. Nawala ang aking bahay na kahoy. Kung wala ang bahay na kahoy, ganap tayong malalantad sa kagubatan. Walang ligtas na lugar na matitira. Tapos na ang huling pagtatasa. Lahat ng nayon. Isang bugso ng parusang makalangit. Ito ang una at huling pagkakataon na makikita ninyo ang aking perpektong anyo. Lumuhad at mamatay. Ang iyong malambot na lakas ng dragon. Ito ay halos kapangyarihan na ng isang demigod. Paano? Ikaw, mauna ka na para sa akin. Ikaw na langgam. Akala mo sa pagkakamit ng kaunting lakas, matatalo mo na ako. Hindi ito pagkatalo. Ito ay pagpatay. Sa isang lugar na walang liwanag. Magiging walang kabuluhan ang iyong mga kasanayan. At ito ang larangan ng digmaan na espesyal kong pinili para sa iyo. At ito ang larangan ng digmaan na espesyal kong pinili para sa iyo. Siyempre, hindi ko gagamitin ang kapangyarihan ng banal na hayop. Ano? Selyo ng banal na hayop. Damo ng banal na hayop ng langit. Hindi nakapagtataka na naabot mo ang antas ng isang demigod. Natuklasan. Sa pagkakataong ito, ikaw, saan ka nagtatago? Ikaw, ngayon naiintindihan na kita. Ang isang duwag na nagtatago na parang daga ay tunay na nakakainis. Gayunpaman, dapat akong magpasalamat sa iyo sa hindi paggamit ng iyong buong lakas para patayin ako sa simula. Na nagbigay sa akin ng pagkakataong mabuhay. Maglalaro pa ba tayo? Selyo ng banal na hayop, Vermilion Bird. Selyo ng banal na hayop, Kilin. Selyo ng banal na hayop, Puting Tigre. Ang suntok na ito ulit. Gusto mong gumamit ng mga daya. Hayaan mong makita ko ang iyong tunay na mukha. Tapusin na ito. Selyo ng banal na hayop, hari ng mga leon. Kung ako lang ang iyong tinarget, hindi sana ako ganito kaawa-awa. Ngunit pinatay mo ang aking kasama. Kung gayon, buhay para sa buhay. Bago ka mamatay, hayaan mong palawakin ko ng kaunti ang iyong pananaw tungkol sa isang bagay na lagi mong inaasam, ang kapangyarihan ng ninunong dragon. Binabati si Hepe ng Nayon Chinfeng sa pamumuno sa nayon ng Dragon Abyss na labanan ang huling parusang makalangit at kasabay nito ay patayin ang hukom ng parusang makalangit. Nakatanggap ka ng isang kabuoang. Ilang araw pa lang mula noong huli tayong magkita. Ngunit lalo pang bumigat ang hangarin niyang pumatay. Ginamit ang walang hanggang balon ng espiritu. Matagumpay ang balon ng espiritu. Diyos ko, buhayin. Chiyu. Ito, anong nangyayari? Ang sining ng pagpapanumbalik kanina ay nahanap lamang ang sa tagapagtanggol, hindi
Ang selyo ng banal na hayop ay maaaring ipatawag ang mga kaluluwa ng mga patay at ang kanilang mga buto. Ngunit paano madaling tatawirin ang hangganan sa pagitan ng buhay at kamatayan? Para sirain ang hangganan sa pagitan ng buhay at kamatayan. Para tunay na mabuhay, kailangan diniguro ang banal na perlas ng nirvana. Ano iyon? Saan ko iyon mahahanap? Sinasabing ang banal na perlas ng nirvana ay ang sukdulang kayamanan ng isang partikular na tribo. Pagkatapos ng pagsubok ng baguhan, mawawala ang mga harang sa pagitan ng iba't ibang kontinente. Maaaring samantalahin ni Guro ang pagkakataong ito para hanapin ang tribo ng espiritu ng apoy. Hindi alam kung aling mga bundok ng kontinente ang bukas. Ang sitwasyon sa labas ng rehiyon 1, sa nayon ng Dragon Abyss. Makipag-ugnayan sa mga nakatatanda ng bundok Chi para maunawaan ang pangkalahatang sitwasyon at maiwasan ang mga patagang pag-atake. Pangalawa, hayaan ang mga nasa nayon, kasama si Luzuan, na matagumpay na bumuo ng isang koponan ng 100 tao para galugarin ang rehiyon 1 at itatag ito bilang isang mayamang mapagkukunan. Naiintindihan, boss, kailangan ba nating kumuha ng mga tagalabas para sa pagmimina at pagtotroso? Sinuri ko na, sa labas ng nayon ng Dragon Abyss sa rehiyon 1, walang mga bakas ng paa ng hukom ng parusang makalangit. Ang mga nawawala ng kanilang mga bahay na kahoy sa gabi ay napakadaling atakihin ng mababangis na hayop. At mahirap mabawi ang kanilang lakas. Maaari nating bigyan sila ng kanlungan at mga mapagkukunan kapalit ng kanilang pagtatrabaho. Ang mga taga-nayon ng Dragon Abyss ay maaaring manghuli ng mababangis na hayop para mag-level up. Magandang ideya. Gamit ang kontaminadong mapa ng mapagkukunan na ito. Commander, aalis ako rito at iimbestigahan ang sitwasyon sa ibang mga rehiyon sa loob ng ilang panahon. Pagkatapos makumpirma at may ayos ang mga tao, aalis na ako. Susunod, ang nayon ng Dragon Abyss ay depende na sa lahat. Basta't magkakaisa tayo at magtutulungan. Tiyak na mananalo tayo sa hinaharap na dakilang digmaan ng 100 kaharian. Opo, banal na palasyo ng 100 direksyon. Papunta sa tribo ng espiritu ng apoy. Hindi makuha ang mga karapatan sa teleportasyon papunta sa tribo ng espiritu ng apoy. Nagte-teleport sa rehiyon 1257, ang banal na palasyo ng 100 direksyon malapit sa tribo ng espiritu ng apoy. Nagnanakaw pa rin ng mga karapatan. Isang kalahok mula sa ibang rehiyon. Napakalakas. Hindi ko siya maramdaman. Para siyang taong hindi nakikita. Kung papatayin ko siya, marahil ay makakakuha ako ng maraming magagandang bagay. Gusto mo bang malaman? Ang pagbili at pagbibenta ng mga babae ay ilegal. Ito, may itatanong ako sa iyo. Hoy, bitawan mo ang kapatid ko. Hindi, huwag. Arg, gusto mong umatake ng patago. Paumanhin, Ginoo. Pakiusap huwag umatake. Ginoo, ako ang panganay na prinsesa ng maharlikang pamilya ng angkan ng Phoenix. Ito si Feng Ying, ang aking nakababatang kapatid. Feng Ying, paumanhin. Akala ko kasama ka ng mga masasamang taong iyon. Kayo ba ang puwersang tagapagtanggol ng lugar na ito? Hindi. Kami ang angkan ng Phoenix. Isang inabandonang angkan. Hindi kabilang sa mga puwersang tagapagtanggol. O sa mga puwersa ng kalahok. Kung gayon, katulad ng angkan ng Chi. 1,000 taon na rin kayong naninirahan dito. Alam ninyo ba kung nasaan ang tribo ng espiritu ng apoy? Ha? Tribo ng espiritu ng apoy? Ginoo, hindi ko pa naririnig ang tribo ng espiritu ng apoy. Kung gusto mong hanapin ang ibang mga puwersa sa rehiyon 1257, natatakot akong huli ka na. Sila ay, nanang angkan ng Shingo. Ha? Karaniwan. Bawat rehiyon ay magkakaroon ng 5 hanggang 10 puwersang tagapagtanggol. Bawat puwersang tagapagtanggol ay nagsasarili at nagsusuri at nagbabalanse sa isa't isa. Ngunit 1,000 taon na ang nakalilipas. Isang puwersang tagapagtanggol, ang angkan ng Shingo, ang lumitaw sa rehiyon 1257. Sila ay makapangyarihan at nagkakaisa. Ngunit walang pakundangang sinakop nila ang lahat ng iba pang puwersang tagapagtanggol. Pinag-iisa ang buong rehiyon 1257. 7 araw na ang nakalilipas. Maraming kalahok ang lumitaw. Alam nila ang lahat ng lokasyon ng nayon. Pagkatapos ng parusa, dumagsa sila at pinatay ang lahat ng kalahok. Sa rehiyon 1257, iilan na lang sa kanila ang natitira. Kung gayon, paano kayo nakaligtas hanggang ngayon?
Ang angkan ng Phoenix ay orihinal na nasa isang medyo liblib na lugar. At mayroon din kaming isang banal na sining na nagpoprotekta sa katawan. Kaya sa loob ng 1,000 taon, naiwasan namin ang pagtugis ng angkan ng Shingo. Ngunit sa huli, hindi pa rin kami nakatakas. Ang angkan ng Shingo, bukod sa akin at kay Feng Ying, walang ibang nakaligtas. Ang angkan ng Shingo ay interesante rin. Kaya, ang angkan ng Shingo ay may mga kayamanan ng lahat ng puwersa. Ang banal na perlas ng Nirvana ay dapat nakabilang din sa mga kayamanang iyon. Nagpasya na. Sige, sabihin mo sa akin ang lahat ng impormasyong mayroon ka tungkol sa angkan ng Shingo. Sumunod ka sa akin. Ang base ng angkan ng Shingo. Palasyo ng Xingtian. Sino ang nasa aling lugar? Ang lugar na ito ay hindi maaaring ipinapakita ng mapa. Sige. Kakaiba. Sa loob ng 3.000 metrong radius. Wala pang 1.000 miyembro ng angkan ng Shingo. 12 tagapagtanggol sa antas ng lupa. Paano nila, ang mga puwersang tagapagtanggol at mga kalahok? Napakalakas ng pinuno ng angkan ng Shingo. Sinasabing siya ay nasa antas ng Diyos. Oh, kailan ako magbabalik anyo? Mababaliw na ako. Mababaliw na ako. Nagbago na ang banal na luwan. Talagang kapaki-pakinabang. Pagkatapos pumasok dito, natuklasan ko ang abnormalidad. Ang amoy ng dugo, ang pangalan ay Jufan. 1, 2, 3, tatlong tagapagdala. Interesante. Oh, interesante. Salamat. Iniligtas mo na naman ako. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng ganitong galaw. Parehong opensibo at depensibo. Kayang pumatay ng antas ng lupa. At kaya ring depensahan laban sa antas siyam, ang mapanirang lakas ng porma sayon. Isa kang kalahok mula sa ibang rehiyon. Tama, hinahangaan kita. Basta't sumali ka sa angkan ng Phoenix. Maaari mong pakasalan ang aking nakababatang kapatid. Si Xingtian. Ha, may mas maganda akong ideya. Sumuko ka sa akin. O papatayin kita. Napakabilis. Huwag kang magmadali. Hindi mo pa ba ako naririnig? Ako ang batang pinuno ng angkan ng Shingo. Maaari kitang bigyan ng mas maraming magagandang bagay kaysa sa iyong may isip. Siya, nanunulsol at nanlilinlang ng mga tao. Maraming puwersang tagapagtanggol ang sinulsulan niya para magpatayan. Hindi ako maniniwala sa kanyang mga salita. Tama iyan. Isa siyang D-rank na manloloko. Gusto mo ba ng mga babae? Hindi, Ama. Alam kong darating ka para iligtas ako. Ama. Oh, Ama. Nagkamali ako. Huwag. Patawarin mo ako. Ama. Ako. Ama. Patawarin mo ako. Ang suwail na anak na ito ay muling isisilang sa katawan ni Ama. Kalahok, alam niya ang lahat ng iyong, kung matatalo mo ako. Ipapasa ko sa iyo ang posisyon. Lahat ng nasa angkan ng Shingo ay magiging iyo rin. Paano ako magtitiwala sa iyo? Kakalinlang ka lang ng iyong anak. Isinusumpa ko sa lahat ng aking mga kaangkan. Walang kasinungalingan. Ginoo, huwag kang pumayag sa kanya. Ang kanya ay nasa antas na ng Diyos. Hindi ka mananalo. Sige, tinatanggap ko ang hamon. Ang antas ng Diyos ay napakainip din. 3 kapangyarihan sa antas ng demigod na pinaghalo para maging isang antas ng Diyos, lubhang mapanganib. Dapat ba kitang tawaging baliw o henyo? Subukan mo at malalaman mo. Ang pakikipaglaban sa isang antas ng Diyos, napakatagal na panahon na iyon. Siya, isinugol niya ang kanyang buong, at hindi nagsisi. Ang mga miyembro ng angkan ng Shingo na ito ay, kung sila ay masusunog. Hindi nila kaya, para silang mga pekeng tao. Ngunit sa paggamit ng pangunawa sa kaluluwa para imbestigahan, lahat ay tunay na umiiral. Ano nga ba ang nangyayari? Basta't matatalo ko si Xingtian. Marahil ay mahahanap ko ang sagot. Ginoo. Gumamit ka ng mapaghulang mata kanina. Ang mata ng katotohanan. Pagkatapos mag-upgrade, ay maaaring makita ang mga mangyayari. Maaari lamang itong gamitin isang beses sa isang araw. Interesante. Talagang mayroon kang sining ng paghula sa hinaharap. Kaya niyang makita ang aking mga iniisip. Habang tumatagal ang buhay, mas marami kang alam. Mas maraming karanasan. Halimbawa, sinusubukan mong gumamit ng pangunawa sa kaluluwa para manghimasok sa akin. Huwag maliitin ang pangunawa sa kaluluwa. Tapos na ang unang round ng pagsisiyasat. Ngayon naman ako, mabilis na nawawala ang aking lakas.
Nilalamon niya. Anino ng demigod. Tapos na. Ang tagal ng lumalaban. Bakit hindi man lang bumagal ang kanyang mga atake? Ang ganitong kalakas na mga atake ay dapat kumonsumo ng malaking halaga ng lakas ng espiritu. Paano nga ba niya pinupunan ang kanyang lakas ng espiritu? Ginagamit niya pala ang sarili niyang mga kaangkan para palakasin ang sarili. Napakalupit kahit sa sarili niyang mga kaangkan. Lintik, lintik, at ang sinulid na sutla na iyon ay halos parang isang kakayahang nagbibigkis. Ikaw na munting daga, sige, mamatay. Hindi galit, kaya, kailangan mong sirain ang lahat sa paligid mo bago ka masiyahan. Tama, si Ginoo ay may marka natin sa kanya. Mamaya, mag-teleport ka na lang sa lokasyon ni Ginoo. Bago makatakas si Ginoo, subukang antalahin ng kaunti. Ate, wala nang ibang paraan. Siya ang ating tanging pag-asa. Ikaw ay sadyang hindi karapat-dapat magmay-ari ng isang banal na item. Ang pagsuko ang iyong kapalaran. Huwag kang mangarap. Ang isang toast na tinatanggihan mo. Kailangan mong uminom ng parusa. Phoenix. Salamat. Gagamitin ko ito. Arg. Prinsesa. Saan siya nagpunta? Lintik. Halos. Hey. Basta, ikaw, kaya mo, napakarami. Hindi ka pa rin, ikaw, kaya mo, napakarami. Gusto mo pa rin, ikaw, ako, salungguhit. Banal na perlas ng Nirvana. Napakaganda. Sa wakas natagpuan ko na. Basta't makuha ko ito. Si Chi Yui. Feng Shi. Bakit mo ito ginagawa, guro? Sa pamamagitan lamang nito tunay na mapapatay si Xing Tian. Ginoo, hayaan mo akong muling magpakilala. Sinabi ko noon na ako si Feng Shi mula sa angkan ng Phoenix. At ang tribo ng espiritu ng apoy ay kung saan lamang kami nagtipon-tipon ang angkan ng Phoenix. 1,000 taon na ang nakalilipas. Nabigo ang angkan ng Xinggu sa dakilang digmaan ng 100 kaharian. Kaya napunta sila rito. Si Xing Tian ay hindi ganoon ka-simple. Pagkatapos marinig ang tungkol sa sukdulang kayamanan ng aking angkan, ang banal na perlas ng Nirvana, sinamantala niya ang kakulangan ng depensa sa angkan at ninakaw ito. Umaasang magamit ang kapangyarihan ng banal na perlas ng Nirvana para maging isang Diyos. Ngunit ang isang magnanakaw ay magnanakaw pa rin. Kahit na ninakaw niya ang isang bahagi ng kapangyarihan nito, hindi niya lubusang makontrol ang banal na perlas ng Nirvana. Bukod dito, dahil hindi niya alam ang eksaktong paraan ng paggamit, isinumpa siya ng kapangyarihan ng banal na perlas ng Nirvana. Ang paggamit ng kapangyarihan nito ay nangangailangan ng pagsunog ng isang bahagi ng lakas ng buhay ng iba. Sa simula, inutusan niya ang kanyang mga kaangkan na hulihin ang mga tagalabas para lamunin niya. Pagkatapos, unti-unti niyang nilamon ang sarili niyang mga kaangkan, hanggang sa siya na lang ang natira. Ang angkan ng Xinggu na nakikita mo ngayon ay mga papel lamang na nilikha ni Xing Tian para mapanatili ang kasaganaan at pagkukunwari ng tribo. Binigyan niya sila ng isang tiyak na kamalayan, na nagpapaisip sa kanila na buhay pa sila. Ngunit kapag kailangan niya ng kapangyarihan, ang mga papel na iyon ay magiging kanyang kasangkapan para sa kapangyarihan. Ngunit ano ang kinalaman nito sa pagsira sa banal na perlas ng Nirvana? Ang banal na perlas ng Nirvana ay nakasanib na sa kanya bilang isa. Kapag ginamit mo na ang banal na perlas ng Nirvana, ang natitirang kamalayan ni Xing Tian sa banal na perlas ng Nirvana ay sasakupin ng iyong espiritu. Ikaw ay magiging pangalawang Xing Tian nang hindi mo nalalaman. Kung gayon, Ginoo, kung ikaw, ang banal na perlas ng Nirvana, huwag kang mag-alala. Ang banal na perlas ng Nirvana ay talagang ang pagkikristal ng kapangyarihan ng sunod-sunod na mga pinuno ng angkan ng Phoenix. Ang Nirvana ay nangangahulugang muling pagsilang. Tanging kapag sinira ng pinuno ng angkan ang banal na perlas ng Nirvana, maaari nilang manahin ang kapangyarihan ng pinuno ng angkan. Saka lamang maisisilang ang banal na perlas ng Nirvana. Ginoo, bilang huling inapo ng angkan ng Phoenix, handa akong pamunuan ang aking mga kaangkan na sumunod sa iyo. Ang banal na perlas ng Nirvana ang unang regalo na ibinibigay ko sa iyo. Basta't mayroon ka nito, maaari kang maging isang bagong Diyos. Sige, kukunin ko ito. Nabuhay. Ano ang pakiramdam mo? Guro, ayos lang ako. Hindi pa ako nakaramdam ng ganitong kaligayahan dati. Isang paalala sa boss. Ang mga kalahok mula sa rehiyon 657 ay nakasakay sa mababangis na hayop at umaatake rito. Maghanda para makipaglaban.
Sila ay mula sa ating mas malaking mundo ng langit. Hindi mga kalaban. Ano? Huwag sumuko. Dahil ang ating tahanan ng baguhan, dapat tayong magtiyaga. Huwag kang mag-alala. Guro, hepe ng Nayon Chin. Boss Chin. Shiyu. Gamitin mo ang iyong kasanayan sa oras para tulungan ako. Opo. Shaoluan. Saang daan? Sugod. Mukhang ngayong gabi ay magkakaroon tayo ng pista ng alimango. Binabati ang Nayon ng Dragon Abyss sa pagkumpleto ng misyon sa pag-unlad ng Nayon. Nakwalipikadong lumahok sa dakilang digmaan ng sandaang kaharian. Mga hepe ng Nayon, mangyaring maghanda ng mabuti. Opisyal na nagsisimula ang unang dakilang digmaan ng sandaang kaharian. At tanging ang makakakuha ng korona. Dito nagtatapos ang kwento. Lahat, salamat sa panunood. Kung nagustuhan ninyo, mangyaring magkomento, mag-like, at mag-share para ma-motivate akong gumawa pa ng mga video. Salamat sa inyong lahat.